Patuloy na maalisangan sa halos buong bansa, iiral pa rin ngayong Lunes. Pero inaasahang moderate and heavy rain showers naman ang iiral dito sa eastern at southern Mindanao dulot ng near equatorial trough. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, April 15, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 11:14 na ng umaga. Stationary na magiging mas maalinsangan pa rin ang iiralas sa halos buong bahagi ng Luzon hanggang South Luzon na po yan at Visayas. Maliban na lamang sa Mindanao dahil nga po sa isang araw pa ay nai-report na natin na may mga pamumuo na mga near equatorial trough na magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at moderate and heavy rain showers anumang oras ngayong araw. At maaaring nitong hapon ay mararanasan nila ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating current conditions sa forecast ko, haze, gloomy, few clouds lamang at umiiral na po ang napakataas na heat index natin. Kaya expected na natin yan, tuloy-tuloy pa rin ang ating magiging maalinsangan na maghapon. At makikita natin may mga ilang pagtulog at pagkidlat ngayon na umiiral dyan sa bahagi ng baybay ng Cagayan Valley. At typically, mga isolated lamang na pag-ulan dyan sa may baybayin. Well, normally yan kapag mayroon tayo easterly, so hanging silanganan, dahil mainit po yan na nagkakaroon ng mga water vapor at bigla ang bubuhos lang na saglitan ng mga pag-ulan na may pagdudulot ng mga ilang localized thunderstorms. So bukod po sa haze, ay asahan pa rin natin na maaraw at maalinsangan ang ating paligid, lalo na sa Metro Manila. So despite na medyo haze tayo, ay maaraw po ang ating maghapon pa rin. So wag pong magpa-dehydrate at asahan pa rin ang mas matitinding heat index at matataas na temperatura maghapon ha. Sa lowest temperature na itala na aking weather station, kaninang 5:22 AM nakapagtala kami ng lowest of 27.6 degrees Celsius na almost stationary. Pero kahapon ay maituturing na pinakamataas na temperatura na to sa buong bansa na nakapagtala kami kahapon ng 37.2 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:16 PM. So ibig sabihin lamang sa una-unang pagkakataon ay umabot po ang aming heat index sa 50.3 degrees Celsius na pinakamataas na to sa buong taon at inaasahan na since overvalue na po maituturing ito ay round off natin sa 49.1 degrees Celsius. Since 55% po ang lowest na humidity kahapon, kaya pasok lamang hanggang 49.1 degrees Celsius. Instrumentation reading ito na mabot ng 50.8 degrees Celsius. Minsan nagkakaroon ng mga ganyang senaryo kahit kay Pag-asa, kaya automatic 49.1 degrees Celsius po yan sa ating actual calculation. Tatabi natin sa heat index sa mga weather stations si Pag-asa kahapon. Pakikita natin na pumapangalawa ang Dagupan sa Pangasinan na nasa 46 degrees Celsius. Naggrabe ang pinakamataas na heat index sa kanila. At sumunod na po ang mga tigpo 44 degrees Celsius na heat index, ang Aparing Cagayan. At pumangatlo na ang may tig 43 degrees Celsius. Diyan sa may bandang Pili Camarines sa Sur. At saka, yun, bukod lang sa Camarines Sur, ay humuli na sa ating 42 degrees Celsius ang Ilocos Norte sa Lawag. At diyan din sa Tuguegarao, Muñoz Nueva Ecija, Tanawan Batangas, Aburan Palawan, Iloilo at Dumangas sa Iloilo, Tacloban sa Leyte, Zamboanga Peninsula at sa Cotabato, Maguindanao. So yan lamang ang mga humuli ng mga nasa 42 degrees Celsius lamang ang heat index. So ibig sabihin lamang nangunguna kami sa Caloocan na may pinakamataas na naging heat index. At napabalita nga po ay taga Caloocan din na may nanalo umanong mahigit 200 million pesos sa loto. Pero pagdating naman sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa napakamaalinsangan at nangungunang
mataas na temperatura sa kanila sa buong bansa. Ang Tugigaraw na nasa 39 degrees Celsius ang kanilang napakagrabing air temperature. Halos pumangalawa lamang kami sa Caloocan na nasa 37 degrees Celsius lamang. Sa lowest temperature, nanguna ang Malay-Balay Bukidnon at 17.5 degrees Celsius. Automatic, pangalawa lamang ang Baguio City na may pinaka-lowest temperature sa bansa. At pagdating naman sa inulan, ang Gian Eastern Samar ay inulan sa kanila ng mga 11 mm lamang na total rainfall. And the rest ay wala po naranasan ng mga pag-ulan paging dito sa amin sa Caloocan since nung unang araw ng April 2024. Samantala sa ating outside humidity, 67% po. So mukhang pababa na naman ang ating outside humidity na ibig sabihin na naman ay hot, dry weather na naman tayo ngayong araw. So wag pong masyadong magbibilad at wag mag-dehydrate ha. At bumababa ito ng 3% since last hour. Manatiling mataas ang atmospheric pressure natin. So dry and hot weather po tayo na nasa 1,013 hectopascals ang atmospheric pressure natin and steady ito since last hour. Sa high tide and low tide status, pa-high tide pa po tayo in maximum. May 2 hours and 37 minutes pa po tayo to high tide o exact 1:55 p.m. So kung titingnan natin kung aabot pa rin ba ng 1 meter ang taas niyan, yes, nasa 1.1 meters po ang aabutin niyan mamayang 1:55 p.m. So dahil pataas pa lamang po, ay medyo ingat po maya-mayang hapon na maliligo ang ating mga kabataan dyan dahil may naintindihan natin na para lang maibsan ang grabing init. Pero mag-iingat po dahil malalim-lalim po mamayang hapon, mga bandang alauna nga po, na ang level ng high tide dyan sa Manila Bay at ilang pangpang ng Cavite. Pero sa ating mga isda, good news po yan, ay patuloy po kayo makakapangisda dyan sa pangpang ng Manila Bay dahil malalim-lalim nga po na nasa mahigit 1 meters ang lalim. Samantala, sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:41 AM at inasang lulubog naman ito mamayang 6:10 PM na po. Ang ating malapit na mag-first quarter na nasa 43% illuminated na lang po na waxing crescent ito ay mukhang kaka-moonrise pa lamang po at 1 degrees elevation. So, eksakto, 11:14 AM ito sumikat at inasang mamayang hating gabi na ito lulubog at 12:39 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes na po ito, ay asahan natin na magiging partly cloudy ang ating maghapon, hot, dry at humid ang patuloy na mararamdaman natin hanggang bukas sa po yan ng Martes. Wala pong nako-forecast na tsansa ng uulanin, maaaring sa ibang bahagi ng bansa na lamang na maliliit ang tsansa. At lalo na sa bahagi nga po ng Davao Region at Eastern Mindanao dahil nga po sa mayroong namumunga po na makakapal na kaulapan dyan na magdadala ng mga ilang moderate and heavy rain showers dulot ng near equatorial trough. So take po dyan. Pero the rest ay wala po. Klaro ang ating maghapon na mainit at dry maging bukas ng Martes. Highest and lowest temperature maglalaro pa rin sa 37 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 to 28 degrees Celsius na yan mga po. So kung titingnan natin sa short-term weather forecast natin, halos sa nitong buong weekdays, magiging partially cloudy lamang tayo at patuloy ang mas maalinsangan. So tuloy-tuloy yan ha. At kung titingnan natin hanggang buong 7 days, halos walang tigil o walang pagbaba sa napakatinding alinsangan ang mararamdaman pa rin natin hanggang sa mga susunod na linggo pa yan mga folks. Kaya marami-rami pang tubig ang ating babaunin hanggang susunod na linggo. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung kaulapan na ito sa bahagi ng bandang southeast ng Mindanao area. At lumalapit na po yung heavy rain potential na ito na magdudulot ng mga moderate and heavy rain showers dyan sa bahagi nga po ng Compostela Valley and the rest ng Davao Region. Anytime yan, ngayong araw ha. So lumalapit na po sa may bandang Mati, Marungusan, siyempre Katiil hanggang Compostela Valley. So buong Davao de Oro, unti-unti mararanasan nila ang mula light rain showers hanggang heavy rain showers. So malapit-lapit na siya. At pero sa ngayon ay partly cloudy pa rin ang unang umiiral and the rest ng Surigao del Norte, Agusan del Norte at halos buong Caraga area.
So, medyo maaraw pa rin at medyo malinsangan pa rin ang iira dyan. Pero unti-unti, maya-maya, ay magiging mostly cloudy na po yan at makakaranas na kayo ng mga unti-unting pag-ulan na may mga localized thunderstorms. Dahil yung cluster ng Colapan na ito na magdudulot po ng mga moderate and heavy rain showers na ito sa bahagi nga po ng southeast at east ng Mindanao area. At maaari pang mag-traverse yan hanggang sa bahagi ng central Mindanao hanggang sa hilagang bahagi ng Mindanao. So, mula sa pagiging malinsangan at klaro ang himpapawid ng buong Davao Region, kabilang na ang Sorsogon area at Barm at Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Butuan hanggang sa Bayban, Cabanbaran City. Pero anumang araw within 24 to 48 hours ay unti-unti na kayo makakaranas ng mga mas maulap na himpapawid at mga di nasa kalat-kalat na mga isolated rain showers na may mga localized thunderstorms. So, take note na lamang yung folks. At least medyo mapapawi po ang tinding alinsangan ninyo dyan. At mula dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula, sa ngayon ay maaraw at maalinsangan din ang iiral sa inyo dyan. At maaaring sa loob ng 48-hour period ay makakaranas din kayo ng mga unti-unting mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga localized thunderstorms. Pero manguna muna ang maaraw, maalinsangan, pambuong bahagi ng Zamboanga Peninsula kasama na ang Basilan at Pulo-Sulu. So take note yan ha, unti-unti lamang kayo makakaranas ng mga pag-ulan. Pero mula sa bahagi ng Visayas Region hanggang Southern Luzon ay patuloy pa rin makakairal ng napaka-mainit na panahon at tuyok at humid naman dahil nga po sa ating easterlies. Mula dyan sa may Eastern Samar Region hanggang sa bahagi ng Leyte, magiging humid po ang mararamdaman ninyo dyan. At dyan sa bahagi naman ng Eastern Bicol Region, humid at mainit din na malinsangan ang mararamdaman ninyo buong maghapon. At mula sa central ng Cebu, Bohol, hanggang west portions na yan ng Visayas, mula sa buong Panay Island at Negros Region ay klaro ang himpapawid nyo, very clear, kaya maasahan din ang napakamalinsangan at tuyo o dry at hot weather po ang ating maghapon. Mula sa buong Mimaropa, magiging maaraw at mainit din ang magiging maghapon ninyo dyan. So huwag mag-dehydrate at expected na po, lalo na sa Occidental Mindoro. At mula dyan sa bahagi ng Bicol Region, pataas na yan ng Camarines Norte and the rest ng bandang Calabarzon ay patuloy na magiging maaraw at malinsangan ng ating maghapon. Expected na mataas ang ating heat index ha. Tataas yan hanggang 44 to 45 degrees Celsius at posible pang umabot ng hanggang 47 degrees Celsius na naman yan. So take note yan mga folks, mula sa Calabarzon, damay na ang Metro Manila, buong Central Luzon, upper ng Central Luzon sa Tarlac, at asahan po sa bahagi ng, lalo na sa kalurang bahagi ng Northern Luzon at mapa-eastern pa ng Northern Luzon ay asahan din ang mas grabing alinsangan, lalo na sa Tuguegarao, at dyan sa bahagi nga ng Mindoro. Asahan na naman, naaabutin na naman higit sa 35 degrees Celsius ang magiging temperatura at kung titingnan natin ngayon sa contour na temperature mula sa graph ni Pag-asa, ngayong 11 o'clock ay mataas na po na mahigit sa 34 degrees Celsius na ang Tuguegarao area at ilang bahagi ng Central Luzon at sa Occidental Mindoro. So take note yan mga folks at asahan natin na maghapon na magiging ganyan ang ating panahon maghapon. At wala naman tayong magiging komento sa ating posibleng cyclone assessment monitoring. Despite na yung surface trough lamang dito sa bahagi ng southeastern ng Mindanao ay magdudulot lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan at may mga ilang moderate and some heavy rain showers, ay magiging good news yan dahil kailangan ng mga pag-ulan dahil sa sobrang po alinsangan nitong mga nakarang araw. Pero wala tayong nakikitaan na anumang pamumuo ng sama ng panahon this whole week. So wala po tayong masyadong maiko-comment dito sa ngayon. Pag sa mga computer models, negative po, puro mga trough lamang ang nakikitaan natin sa 5 computer models ng mga ito. So wala po tayong magiging komento at sa ating pag-alon ay natiling mababa at wala naman tayong gale force winds na nanamataan at pagtaas ng alon. So wala rin po tayong magiging comment sa mga lalayag na mga malilit nating mga sasakyang pandagat. Ang ingatan lang po talaga natin ay yung patinding init ng panahon ngayong maghapon. Samantala sa Ulatindol, kaninang mga bandang alas 5 ng umaga ay nakapagtala ng isang magnitude 6.5 dito sa bahagi ng Great Britain, Papua New Guinea.
Ayan, kaninang naganap ito, kaninang 4:56 AM, oras natin sa Pilipinas. Magnitude 6.5 ito na may lalim na 49 kilometers. So, expected na wala namang magiging malaking damages na mabubuo, probably, at wala rin nga naitalang tsunami warning. At mula kanina madaling araw sa atin naman sa bansa, kung titingnan natin mula 12 AM ay so far wala naman tayong naitala na magnitude 4.0 pataas, pero marami-rami na po ang mga ilang pagyanig na namataan sa bansa. Kung sisilipin natin ang earthquake historical natin na data, kung nakakailang total earthquakes na po tayo for the month of April 2024. Ayan, kung i-recall natin ay nakapagtala na po tayo ng total of 493 na lindol. I-refresh lang natin ulit kung talaga 490. Yes, 493 total earthquakes na po natin. Mukhang mabilis-bilis ha. 454 dito, magnitude 2.0 pataas. 32 dito ay magnitude 4.0 pataas. At 5 na po ang ating record ng magnitude 5.0 pataas at nanatiling isa sa 6.0 at isa rin sa magnitude 7.0 which is yung pinakamalakas sa lahat na magnitude 7.4, 7.5 dyan sa may bandang East Hualien, Taiwan noong April 3, 2024 nga po. At the rest ay wala pa naman so far na dadagdagan sa ating magnitude 5.0 pataas. Pero ingat pa rin dahil madalas nga po sa bandang Mindanao pa rin ang may pinakamaraming mga naitalang pagyanig. At least din sa may bandang east ng baybayin ng San Policarpio ay nakapagtala at least ng isang mataas-taas na magnitude 5.1 dyan. At kung sisilipin natin yung pattern, yung plate dito sa may bandang Philippine plate ay masyadong aggressive na gumagalaw pa rin po yung subduction plates dyan. So ingat pa rin sa bahagi ng Surigao del Sur sa baybayin at yan sa may bandang Eastern Samar Region. Dahil medyo marami-rami na rin ang mga naging pagyanig sa may bandang bahagi ng Eastern Visayas. Pero pinakamarami pa rin ang talaga sa bahagi nga po ng Eastern Mindanao at bandang Davao Region. At narito naman ating 3-day to 80 weather forecast para sa araw ng Lunes, April 15, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, April 15, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin na-discuss ngayong umaga.
makikita naman in real time mula sa amin, lalo na sa amin sa Caloocan, at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.